Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber at lalo na sa ating mga viewers. Okay? So, meron akong napansin nito magbarya, itong barya na 5 piso. Itong 5 piso ay sukli lamang kanina no sa isang nag-deliver ng parcel. So, mayroong sukli kaya ito yung nakita kong sukli, isang 1998 na merong mint mark ngunit ay parang sobrang luma na kaya yung kanyang mint mark ay hindi na masyado makita mga kabarya, pero talagang 1998 na merong mint mark ang hawak kong 5 pesos BSP. So hindi lamang itong 1998 na may mint mark yung naisukli sa akin kasi tatlo ito. Ang isa ay 1997 na no mint mark. So yan ay common. Ngunit ang isa dito ay 2011 5 piso BSP reverse die 3. So kung titingnan mo dito sa record ni Numista mga kabarya, ano ba yung 2011 na reverse die 3? So ayan no. Ito yon 2011 na reverse die 3. So meron lamang siyang 0.8% ang kanyang frequency. So ibig sabihin nito mga kabarya ay hard to find. So napakaswerte ko naman dun sa sukli ay nagkaroon ako ng isang hard to find na 5 piso 2011 reverse die 3. 0.8% lamang yung kanyang frequency. So ibig sabihin ay isa ito sa hard to find. So itong isa naman mga kabarya na sinasabi kong 1998 with mint mark. So ayan, titingnan natin mabuti para malaman natin kung totoo bang may mint mark ang 1998 na ito. So ayan no, sa luma na nitong 1998 mga kabarya ay wala na ang kanyang border. So na-erase na talaga. At sa likuran ganun din, yung kanyang scallop border ay iris na rin. Yung sa baba, parte sa baba. Ngunit makikita mo rin yung kanyang mint mark dito sa baba ng balikat ni Emilio Aguinaldo ay meron pang natira no na kanyang mint mark. So hindi na siya buo pa pero merong mint mark talaga yung 1998 na 5 piso BSP. So ano ba tong 1998 na 5 piso BSP? So ito yun no. Ang 1998 ay mayroong common version, yung reverse 1. So ito yung 24%, no mint mark, yung common na 1998 reverse 1. At itong 1998 na may mint mark, ito yung mayroong pi na nakalagay or PI. So hard to find kasi nasa 1.9 lamang yung kanyang frequency. 1.9%. Dito sa Numista ay meron siyang presyo sa kanyang very fine condition na 250 pesos. So ano ba yung kondisyon ng very fine? So itong hawak ko mga kabarya kasi sobrang luma na, so nasa good condition na lang ito. So ibig sabihin ito na yung pinakaluma no. Good condition na lamang yung kanyang category. So meron pang mas maganda dito is yung sinasabi na very good at saka very fine, then extremely fine. So itong may presyo dito kay Numista na very fine, ito ay nagkahalaga na ng 250 pesos. So ibig sabihin kung mas maganda pa yung barya mo dito, halimbawa nasa almost uncirculated or uncirculated yung barya, ay tataas pa ang presyo. So palagay ko times 2 no mula dito sa very fine condition. Okay? So ang 1998 na may mint mark mga barya ay talagang isa sa hard to find. So maraming mga kolektor nang nahirapan dito sa paghahanap at meron namang nakatagpo ngunit yung iba ay wala talaga. So ito ay napaka-rare na sa panahon ngayon, kaya kung meron kayong mga barya na 5 piso BSP ay titignan nyo kung baka sakaling ito ay isang hard to find or semi hard to find. So ano-ano ba yung hard to find at saka semi hard to find? Maliban doon sa hard to find na pinag-usapan natin kanina, yung 1998 na may mint mark at saka 2011 na reverse die 3. So ang mga hard to find na nandito sa 5 piso BSP ay napakarami, at saka yung semi hard to find
Halimbawa, itong 1999 na reverse 1, so isa ito sa semi hard to find. Then year 2000, hard to find. At saka 2006, so ito yung hard to find na napakamahal sa ngayon mga kabarya. Nagkahalaga na siya ng 3,000 pataas ang genuine na version. Saka meron naman tayong hard to find sa 2007 at 2008. So yan 2008 at saka 2007. So mahirap talaga hanapin yan sa 5 pesos. Marami kang makikita pero mga altered version. Pag altered kasi mga kabarya ay hindi yan totoo. Ginawa lamang yan. Kaya maganda lang yan sa pang-koleksyon, no? Dagdag mo lang sa iyong coin set. So hindi yan pwede ibenta ng mahal kasi nga hindi yan totoong taon. Ginawa lamang ang mga taon na yan. Halimbawa sa 2007 at saka 2008. Okay, meron namang hard to find dito sa 2009, itong reverse 3 at saka reverse 4. So napakaliit lang rin ang kanyang frequency. Ito ay 0.8 yung reverse 3. 0.9 naman yung reverse 4. At semi hard to find ang 2010 na reverse 2. Then yung barya na hawak ko yung 2011 na reverse 3, 0.8% din. At saka dito sa 2015, so merong hard to find dito mga kabarya. Yung 2015 reverse 2 may mint mark, 0.4% ang kanyang frequency. Saka semi hard to find ang 2016 at hard to find naman ang 2017. So yung mga nabanggit natin na mga taon, yun ay mga importante dito sa 5 piso BSP na pwede mong magpakinabangan. So kung mag-ipon kayo mga kabarya, magkolekta kayo halimbawa ng mga barya na gusto mong ibenta, ipunin mo. Ang yung mga taon na binanggit natin dito sa video, yun lamang yung maganda na ipunin mo. Kasi ang lahat na iyan ay pwede mong mabinta. Merong maraming mga kolektor na bibili sa ganong mga taon at talagang hindi masasayang yung pag-ipon mo sa mga barya. So karamihan kasi sa mga viewers natin ay nag-ipon ng mga BSP na 5 pesos. So hindi naman rare or hard to find. Kaya karamihan ay hindi mo pwedeng ibenta. So yung mga taon na binanggit natin, yun lamang yung inyong iipunin para mapakinabangan. So isa na rin ako sa mga bumibili ng ganong mga taon, lalo na itong mga hard to find na nabanggit natin. Una sa 1998 na may mint mark, 1996 na no mint mark, 2006, 2007, 2008. Then itong ibang mga hard to find dito na 2009 reverse 4, 2011 reverse 3, 2017 reverse 3. So mga bariyang yan ay mga hard to find. So medyo mataas ang kanyang halaga kisa semi hard to find. Ano naman yung semi hard to find? So ito yung 2016, yung 1999, saka 2009. So yun lamang no, ang mga semi hard to find. Then yung 1995 semi hard to find na rin yun. Sa sobrang tagal na ng bariyang ito ay mahirap mo na mahanap. Okay, so kung meron kayo, mag-message lamang sa baba ng ating video o sa Facebook page Coincidence para maipakita nyo ang inyong mga barya at makilatis natin at mapresyon natin kung magkano ang halaga ng barya na hawak mo. Okay, so kung sino yung gustong magpa-shoutout, mag-message din kayo sa baba ng ating video para sa susunod na video ay mabasa natin ang inyong mga shoutout. Okay? So, doon sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating OMG TV channel, subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Mag-follow din sa ating Facebook page Coincidence para lagi kayong ma-notify. Pindutin nyo ang notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong bagong na-upload. Okay? So, ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.